Bagamat maraming suliranin ang kinakaharap ng Pilipinas, maaari pa rin natin itong mabago anumang oras. Ngunit paano natin ito maisasakatuparan? Mapagpalang araw mga kababayan. Ako si Karil Kimberly A. Tawakal, na kasalukuyang nasa ika-10 baitang. At narito ako ngayon upang irepresenta ang minamahal kong bayan. Manuel Luis Quezon E. Molina, isang hamak na Pilipinong nangarap at nagsumikap upang magtagumpay sa hamon ng buhay na kanyang tinatahak. Sa kamusmusan ay minulat ang mata sa kahalagahan ng edukasyon. Pinamalas ang katalinuhan, kasipagan at determinasyon upang mapunan ang pagnanais sa kagandahan ng buhay. Sa kasalukuyan ating nagugunita ang katiwalian at kabulukan sa pamahalaan. Subalit nananatili ang puso ng mga mamamayan na naghahangad ng pagbabago. Sa ating lalawigang masusumpungan sa makabagong kaunlaran, ay naglulunsad ng pangmodernong mga kasangkapan sa larangan ng transportasyon, turismo, agrikultura at kalakalan na tunay na kalugod-lugod. Ang kalakalan ay pinagyayaman, gaya ng antas ng kalakalang pinangarap ni Quezon. Ito ay upang mapalitan ang lumang pamamaraan ng makabago at mas mabilis na takbo ng kalakal. Quezon Industrial Highway, Quezon Techno-Industrial Special Economic Zone ay ilan lamang sa halimbawa na nailunsad sa larangan ng kalakalan. Ang mga proyektong ito'y naghatid ng kasaganahan sa mga negosyante at mga manggagawa. Sa larangan ng transportasyon, may bago nga bang aksyon? Oo, dahil ang transportasyon sa Quezon ay mas pinabilis at naghain ng ngiti sa mga biyahero. Ang naturang proyekto gaya ng Port of Lucena Modernization at PNR South Long Haul ay kasalukuyang isinasaayos upang makapagbigay ligaya sa ating mga Quezonians. Ginawang mas moderno ang agrikultura. Kaakibat ng mga hakbang na ito ay ang proyekto gaya ng High Value Crops Development, gaya ng Solar Power Irrigation sa Catanhas Center of Sariaya. Sa bawat magsasakang nakapagpapaaral ng anak dahil sa makabagong irigasyon. Sa bawat manggagawang nagkaroon ng trabaho dahil sa umuunlad na kalakalan. At sa mga kabataang nangangarap ng mas maunlad na kinabukasan. Naroon ang tunay na buhay na patotoo na hindi namatay ang pangarap ni Quezon. Kamusta ang ating turismo? Dinadayo pa ba tayo? Siyempre naman, ating patuloy na pinalalawig ang kagandahan, kasiyahan, at pagiging aktibo ng ating lalawigan sa mga aktibidad na nakapagbibigay ligaya sa mga turista. Nariyan ang Agri-Eco at Nature Tourism Farm, tourism sites, kalinangan at mga pista kabilang ang Pahiyas at Nyugnyugan Festival. Ito ang siyang bumubuhay sa lagay ng turismo dito sa ating lalawigan. Sa tulong ng butihin nating gobernador na si Dr. Helen Tan, na ipatupad ang mga proyektong ito. Subalit, ang mga namumuno lamang ba ang tanging nagbibigay buhay sa pagbabago? Hindi, sapagkat ang mga mamamayan din ang siyang nagsasakatuparan ng mga misyon at proyektong ito. Tayong mga mamamayan ang siyang nagsasagawa ng makabagong hakbang tungo sa kaunlaran. Hindi natin nasayang ang nasimulan ni Quezon, bagkus ginamit natin ang kanyang karunungan at nasimulan upang masimulan natin na mas mapaunlad ang ating lalawigan. Kung buhay si Quezon ngayon, marahil hindi niya itatanong kung gaano katataas ang gusaling meron tayo ngayon, kung gaano karami ang ating mga proyekto. Sa halip, itatanong niya sa atin, nananatili pa ba ang pagmamahal natin sa bayan? Sapagkat ang tunay na kaunlaran ay hindi nasusukat sa konkretong kalsada, kundi sa puso ng mga mamamayan na handang maglingkod. At hanggat buhay ang diwang ito sa bawat Quezonians, mananatiling buhay ang pangarap ni Quezon para sa ating lalawigan.